Ay, magandang gabi, Ka-Andy, at sa ating mga tagapagsubaybay. Parang kumpleto tayo ngayon. Si Emil Carrion, kasama rin natin ngayon sa ating programa. So, Parikoy, kumusta ang buhay-buhay natin? Yes, Isa lang ako, na naging kasama General, ng kumpleto dito. General Samudio, sir, at kay Kuya Andy, at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, naku po, nakompleto po kami dahil panahon ng Holy Week, kaya dapat whole din po ang mga magpoprograma sa inyo. Pagka-Holy Week, hindi So, Pagka-Holy Week, hindi masyadong maraming tao sa Metro Manila. Kaya siguro bukas hindi ma-traffic hanggang Sabado na yan. Kasama natin, Ka-Andy, si Eric Apolonio, spokesperson ng CAAP, at saka si Bea Bernardo ng CAAP. So, ikaw nang bahala mag-shoot ng unang tanong sa kanila. Andy. Pakilala muna natin mga kaibigan mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines, Ginoong Eric Apolonio, ang kanilang tagapagsalita. Eric, good evening. Yes, good evening, Sir Andy. Magandang gabi po sa inyo. At ganoon din si Miss Bea Bernardo, Public Information Officer. Bea. Good evening po sa inyong lahat at sa lahat na sa mga nakikinig po sa atin ngayong gabi. Kakatuwa namang kasama namin kayo ngayong Martes Santo. Alam ko naman sa gobyerno halos wala pang bakasyon. Siguro bukas may trabaho pa kayo, Miyerkules ka, Eric. Tama ba? Yes, tama po yan at tuloy-tuloy ho yung trabaho namin, especially sa media po ng CAAP, 24/7 kami. Nakahitin alert ho kasi kaya wala kaming day offs. Balitaan nyo nga kami kung ano mga updates ngayon, lalo na kapag ganitong panahon ng karamihan bumabakasyon sa probinsya, gumagamit ng mga eroplano. Ano ba mga programa para sa kanila ngayong Holy Week, Eric? Well, sa ngayon po, meron na tayong tinatawag na Oplan na biyaheng ayos. Nag-start po ito ng March 28, matatapos ng April 5. At inaasahan nating dadagsa yung ating mga pasahero patungong probinsya dahil kahit na nagkaroon na tayo ng itong Middle East crisis, hindi naman po apektado yung mga air tickets dahil nabili na po in advance, especially yung mga booking sa hotel ng ating mga turista. Nabili na yan kaya hindi na po pwedeng magbago. Ang magiging issue lang natin po ngayon is starting tomorrow, magbabago na even yung tinatawag nating yung ating fuel surcharge dahil tataas. But sa panig ko ng CAAP, nagbaba naman po tayo starting tomorrow ng mga terminal fee at saka landing fee. Para sa convenience ng mga operator, terminal fee at saka landing fee, talagang pagmamalasakit din yan sa mga operator, kay Eric, tama ba? Tama po, sa utos po ng ating Pangulong BBM at kalihim Banoy Lopez, na-aprobahan ng board po yan. Kaya yung itong mga passenger service fee natin talagang kalahati. Yung international natin 900 naging 700, but yung mga class A, class 1 and 2 airports na 300 naging 150 na lang po, at yung mga municipal airport is 100, naging 50 na lang po yung charges sa mga pasahero na nakapatong doon sa ticket. Parang sakripisyo yan ng gobyerno, kay Eric. Well, kailangan po natin magtulong-tulong. Yes, tama po. Kailangan po natin magtulong-tulong At yun nga po, mabanggit ko lang, yung ating mga airport naka-ready po, at even yung ating mga fuel stocks or supplies para sa mga generator sets, kompleto na po. Si Miss Bea Bernardo. Bea, ano bang usually ay ginagawa natin sa mga airport as far as assisting yung mga passengers na pabiyahe lalo na sa probinsya, back and forth? Pero sigurado bukas, Miyerkules, bago mag-Huwebes, mas marami sigurong sasakay ng eroplano. Ano bang mga usually makikita sa mga airport natin, Bea?
Yes, Andy, no, as mentioned nga po by our spokesperson, Sir Eric Apolonio, naka-heightened alert na po lahat po ng mga CAAP-operated airports. Ibig sabihin po niyan, mas mahigpit na po ng security yung pinapatupad po natin sa ating mga paliparan at may mga pinapatupad po tayong no-leave policy po sa ating mga CAAP personnel para lahat po talaga tayo ay yung mga tao natin sa on the ground ay maa-assist yung ina-expect po nating surge ng mga passengers po. So meron din po kaming mga tinalagang help desk. Tapos nandyan na po halos lahat, no? Nandyan ang CAAP, ang Department of Transportation, even ang PNP para po madaling ma-assist yung ating mga kababayan po na nangangailangan ng tulong po. Ganito ba talaga ka-busy ang CAAP kapag Holy Week kung kailan marami sa mga kababayan natin nagbabakasyon? Kayo naman, mukhang mas marami kayong ginagawa ah. Actually, ganun po talaga ang Department of Transportation as a whole kasi nga po talaga ito yung mga panahon na gusto ng ating mga kababayan na magbakasyon, umuwi po sa kanilang mga probinsya, kaya po talaga yung mga transportation hubs, hindi lang yung airport, kundi yung mga port and even yung mga buses po talagang pinupuntahan ng ating mga kababayan po. So kami po, trabaho po. Baka may gustong itanong si General Zamudio. Ka Jerry, go ahead. Ka Jerry? Yung tungkol lang sa pagtaas ng aviation, okay na ba, Candy? Yung pagtaas ng aviation fuel, kasi alam ko ay from 105, naging 180, ngayon ay baka papasok ng 200, more than 200. So ano ang inaasahan niyo dito, Ka Eric? Makakabawas ba ito sa pasaherong magbibiyahe ngayon? Kasi ang epekto nito ay pagmahal din sa presyo ng mga ticket ng airlines natin. Well, unang-una po, Sir Jerry, yung mga airlines ay nagdeklara na meron silang enough stock ng fuel para maserbisyohan yung mga flights nila. But dahil nga po ito ay magkakaroon ng epekto bukas, tataas talaga yung fuel surcharge na tinatawag. Yung mga ibang airlines po ay nagdeklara na end of the month of April and May, magbabawas sila ng flight doon sa mga areas na hindi non-revenue yung tinatawag, yung konti lang ang pasahero para at least ma-maximize nila yung mga lugar or yung mga airports na maraming pasahero, doon na lang i-divert yung kanilang mga air assets. So actually, Andy, ang nakikita ko talaga dyan, bawas pasahero ngayon eh. Dahil doon sa mga nakakausap ko, pag tinatanong, uwi ka ba sa Mindanao? Parang hindi na muna. Kasi alam mo ngayon, pag ngayon ka nag-book, may mga 9,000, mayroong 12,000. So talagang mataas para sa ating mga kababayan para bumalik sa kanilang mga respective na mga provinces. But of course, gusto kong pasalamatan, i-congratulate ang CAAP sapagkat dito sa pinapasa ng problema ay nakita natin na gustong mag-share ng burden ang CAAP sa magitan ng pagtatanggal ng landing fee at saka yung terminal fee. So congratulations sa inyo, Ka Eric at saka Bea. Pero akin lang pasalamatan din si Rowan Austria, so yung palaging kausap ni Bea dito sa ating palatuntunan. Thank you very much, Rowan, sa patuloy na pag-suporta sa ating palatuntunan. Yun lang, Ka Emil, Ka Andy, maraming salamat. Back to you. Si Ka Emil, may tanong din. Si Ka Emil, nasa Zoom din. Yes, opo, Kuya Andy at ganoon din kay General Sangujo at sa mga guest natin from CAAP. Gusto ko siguro i-congratulate yung mga taga-CAAP, lalo na si Sir Eric Apolonio. Naku, tagal natin din nagkita, sir. Dito pala tayo magkikita sa APA Pilipinas. Anyway, tuloy-tuloy daw po ang inyong pagpapasigla sa ating aviation industry, lalong-lalo na meron pala kayong binubuksan ng mga airport sa mga tourist spots katulad ng Bantayan Island. So, kumusta na po ang inyong expansion sa iba't ibang lugar sa bahagi ng Pilipinas, lalo na yung mga tourist spots at growth centers po? Go ahead po. Well, tuloy-tuloy po naman ang development, nabanggit niyo yung Bantayan Island, tuloy-tuloy po yung ginagawa dyan
funded na po yan. Yung ating Siargao, Busuanga Airport, nagkakaroon tayo ng mga runway expansion dahil unang-una, ang mga nakakalipad sa mga airport na yan kahit na medyo talagang pinupuntahan ng turista, kaya ang nagiging presyo ng ticket ay mahal kasi maliliit yung aircraft na nakabababa, no? So, low supply and demand na tinatawag. Kung mahabang runway mo, malaking aeroplanong makakababa o makakaland dyan sa nasabing airport, mas bababa ang pasahe ng mga pasahero. Yes, maraming salamat po. Back to you, Kuya Andy. Yes, Bea, may tanong ko lang, no, kapag ganito ang halimbawa ay nasa alerto kayo at mas busy yung mga tao ninyo sa kaap ngayon, ano ba mga pwedeng asahan ng ating mga kababayan at anong advice ang pwede ninyong ibigay para hindi naman mahirapan yung mga nagsisecure ng ating mga airport? Ano bang dapat ingatan ng mga pasahero? Yes po, no, ina-advise po namin at lagi naman po namin itong sinasabi dahil nga po may dagsa po ng mga pasahero sa mga paliparan. We advise po yung ating mga kababayan na pumunta po ng mas maaga sa mga airports. Pag international flights po, kahit hanggang 3 hours po sana dumating sila sa airport. Pag domestic naman po, okay na po yung hanggang 2 hours. Basta po sana mas maaga para mas smooth magiging process po nila pagdating sa airport. And also, gusto din po namin i-remind yung ating mga kababayan sa mga ipinagbabawal natin na idinadala sa airport. Kasi minsan, ito yung dahilan kung bakit sa security po ang tumatagal na kasi talagang sinicheck yung mga bagahe. So, para hindi po kayo magtagal dun sa security pa lamang, dapat po, alam nyo na po kung ano yung mga bawal at hindi pwedeng dalhin dun sa mga paliparan. And we also want to remind yung ating mga kababayan yung sa power banks po o yung mga tinatapos po nating mga dangerous goods. Ito po yung mga medyo nagkakaroon ng hazard po sa ating mga paliparan. No? Sa power banks naman po, may mga certain limit lang po tayo na ina-advise ang ating mga kababayan na pwede nilang dalhin sa plano. So, para po malaman nyo, allowed po ba yung power banks nyo, pwede po kayong makipag-coordinate sa mga respective airlines nyo kasi po, yung mga power banks, iba-iba yung sizes and iba-iba yung mga kilowatt. So, parang ganun po. So, makipag-coordinate po kayo sa mga airlines nyo para alam nyo na po before allowed ba kayo or allowed ba yung power bank po sa mga airports at paliparan po para mabilis din po yung process natin. Tama yan, para naman makapag-ingat at saka siguro kung hindi naman masyado mahabang biyahe, magdala na lang ng charger. Hello? Itago sa safe place nila sa hand carrier kaya sa bagahe Hello, Mark? sa bagahe sa kargamento. Ka Eric, baka meron ka rin gustong iwang advice sa mga kababayan nating babiyahe ngayong Semana Santa sa mga airlines natin? Well, po, nabanggit na rin ni Miss Bea na agahan nila yung pagpunta sa airport, magkaroon sila ng interaction doon sa mga airlines nila para malaman kung tuloy ba o delay or yung kanilang flight ay para hindi sila maabala, no? At yun nga po, bawal na bawal talaga yung bomb joke. Yan ang sinasabi ko. Talagang may penalty po yan mataas. Kung maaari po sana, wag nating gawing biro yan pagpasok doon sa loob ng terminal at sa lalong-lalo na sa loob ng aeroplano. Kasi malaking perwisyo po yan dahil ibababa lahat yung bagahe at mga pasahero pag nagkaroon ng ganyang issue. Katulad ng mga land transportation sa mga bus terminal, alam ko sa airport, multi-agency rin ang nagtatrabaho ngayong Holy Week. Kaya Eric, bago gusto mong banggitin din ng iba pang mga agencies na kasama ninyo sa mga airports para i-secure ang kaligtasan ng ating mga pasahero. Unang-una po yung PNP siguro po, yung ating Office of Transportation Security, ang yung ating mga airline representative, yung CAAP Intelligence Service po at ang ating mga kasamahan dyan sa local government unit. Sila po ay tumutulong sa atin sa pag-maintain ng order dyan sa mga paliparan. Salamat kay Eric. Thank you very much kay Eric. Yes, maraming salamat po. Magandang gabi. At Bea, maraming salamat, Miss Bea Bernardo. Maraming salamat po. At have a Holy Week, have a anong tawag dito? Magpahinga kayo din. Ngayong Holy Week kahit busy kayo. Thank you very much. Bea Bernardo, ganun din si Eric Apolonio mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines.